Welcome back to our channel mga kamaster. Isa namang iDeck na nag-i-error ng iwan ang ating i-resolve ngayon. Panoorin nyo mga kamaster. Error code E1 mga kamaster. Kung makikita nyo, may error code ito na E1. Isa itong iDeck na aircon. Alright. So, ang nangyayari dito, pinuputok niya yung kanyang fuse sa ating outdoor. At ito pa isa, nag-yellow na. So, 410 to, tapos kulang 80 lang ang kanyang laman. At ito ang ating ginawa mga kamaster. Panoorin natin kung ano ang ating ginawa. A few moments later. Error code E1. Pinuputok yung kanyang fuse, pero buo naman yung kanyang diode at saka yung kanyang IPM. So, sa case ng aircon na to, ng board na to, outdoor board, pinuputok niya yung fuse to. Yan, pinutok niya yan. Then, buo naman yung kanyang diode at saka IPM. So, dito tayo nag-focus kasi chinek ko rin yung kanyang capacitor sa fan motor. So, eto siya mga kamaster. Tinignan natin, chinek natin itong capacitor na to, 2.5 UF. At napansin ko, ito. So, eto siya, naka-capacitance check tayo. 813 microfarad na lang siya. So, ibig sabihin, kasi 2.5 microfarad dyan. So, busted na yan. Change value na ang kanyang fan capacitor. So, ito yung naging issue dito sa error code ng E1 ng board na to. So, ito na yung pinalit natin mga kamaster. Bumili tayo ng bagong capacitor. Gawa nga ng hindi gumana. Pinuputok niya yung fuse kasi nga nahihirapan yung capacitor na patakbuhin yung ating fan motor. Kasi nga yung capacitor busted na. Change value mababa na masyado at hindi na niya kaya. Alright, so ito na yung ating bagong fan capacitor. Ayan siya. So 220 naman yan. So wala namang polarity yan. So kahit magkabaliktad yan, okay lang. Kasi nasa line pa siya ng high voltage 220. Ayan o. At eto na nga mga kamaster, ninang na natin yung kanyang fuse at naikabit na natin yung bagong capacitor. So eto na ang ating capacitor mga kamaster, nakakabit na. Ito'y kanyang fan capacitor at ang kanyang fuse. Ayan, so nabusted kasi yung fuse. So kinabit na natin yung bago, ha? Ayan. So, 12 amperes na yung ating kinabit na fuse, mga kamaster. Okay, so titestingin na lang natin to mga kamaster. So, double check ulit tayo sa ating capacitor. Bago naman to, pero make sure lang na tama yung ating Totoo yung kwan. So yan na. 2.4 na yan. Medyo malabo nga lang kasi may tama yung screen ng ating tester. Medyo lumabo. Pero 2.4 na yan. So tama na yung capacitor na kailangan natin para sa board na to. So hopefully maayos na ang ating error na E1. At eto nga mga kamaster, kung makikita nyo, pinamp down din natin ang ating aircon gawa nga ng
madumi masyado yung kanyang evaporator at nagbabawas yung freon. So ito siya, sobrang dumi mga kamaster. Kailangan talaga ma-pump down kapag ganito na ang ating aircon. So sa mga pagpa-pump down, may mga videos naman tayo dyan mga kamaster. And then, ito na yung ating resulta. Shortcut na tayo mga kamaster kasi sa error na iwan naman tayo nag-focus sa video na to. At kung umabot na kayo sa puntong ito mga kamaster, baka naman sa mga bago pa sa ating channel, please follow us, like and share this video. At ito na nga mga kamaster, nilinis na natin ang ating evaporator. So, pinump down natin to, then nilinis ng maigi using a coil cleaner. Then, ito na yung result natin mga kamaster. Nawala na yung error na iwan. Gawa nga ng doon sa ating outdoor board, nasira yung kanyang fan capacitor. Kaya niya pinuputok ang fuse kasi nahihirapan yung ating fan motor para patakbuhin ang ating fan motor. So yun lang ang naging problema niya mga kamaster, hindi natamaan yung kanyang IBM at ang kanyang diode. So doon lang po tayo nakakita ng problema sa kanyang fan capacitor. Thank you again mga kamaster sa inyong walang sawang pagsuporta. At sa mga bago pa sa ating channel, please naman, kunting lambing lang. Please don't forget to follow, like, and share this video. Maraming salamat po ulit. Thank you so much. Mabuhay po tayong lahat.